Yun o, mga kaisda, tayo'y mag-a-update na naman sa ating munting palaisdaan. Good day mga kaisda. Good day sa ating lahat. So, panibagong araw na naman at panibagong update sa ating munting palaisdaan. So, bago tayo magsimula mga kaisda, magsha-shoutout muna tayo sa ating mga bagong kaibigan at sa ating mga dating kaibigan na mga Gapi Keepers, mga kaisda. So, shout out kay Rodolfo Maninang. Siguro may mga isda din ito, 'di ba mga kaisda, dahil nagpapa-shout out sa atin. At saka kay Jongjong Brigondo. Idol, pasensya talaga sa ating pagkakuha ng video dahil yung anak ko lang po ang kumukuha ng video. At saka yung iba, hindi ko pa nalinisan ng tubig. So yan po mga kaisda, no? At sa ating nagbabalik na mga kaibigan, na mga Gapi Keepers, mga kaisda. Shout out kay Rindel Nicolay. Magagandang mga isda nito. Napakasulit. At shout out kay Pobreng Gapi Breeders. Paki-subscribe lang din mga kaisda. Maganda din ang isda nito. At last, shout out kay Side Yard Gapis mga kaisda. At paki-subscribe na din. Napakasulit ng mga isda nito mga kaisda. So, uulitin ko mga kaisda, no? I-promote ko muna ang aking YouTube channel mga kaisda. Inuulit ko ulit, 'di ba? So, kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel, like, share, and comment down below. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong upload na mga video. So, back to topic na tayo. So, yung nakikita nyong male na feeder mga kaisda, nagtataka ako dahil dating fry nila yan. At nagtataka din ako dahil blue air siya mga kaisda, no? So, wait natin yan sa mga ilang days. Baka mag-iba din yung kulay ng kanyang air, mga kaisda, no? Baka babalik yan sa pagkaitim. Dahil dyan, nung nilipat namin yung male na isa, dahil ginawa kong breeder, dahil nawala na yung isang breeder natin, nagiging kulay blue yung air niya, no? So, at ito naman mga kaisda, ang ating Metal Yellow King Cobra. So, high dorsal po ito, magandang klase, mga kaisda. At maganda din ang pattern ng ating female, lalong-lalo na ang ating male. So, andyan na naman, meron na namang fry mga kaisda. Siguro, in the next day, kukunin natin yan mga kaisda, no? Dahil sobrang madami na. At ito yung ating black lace mga kaisda, no? Yung malaki dati nito ay nilipat natin sa concrete pond. So, meron na ding malalaki mga kaisda. At meron na ding mga jubi, no? So, siguro next day or the next week, pag halatang-halata talaga yung buntot nila, ililipat natin yung mga male na maganda, no? Para hindi na talaga sila mag-inbreed, no? At ito yung ating kapatid ng ating pasensya, kapatid ng ating red tail snakes and bottom sword mga kaisda, no? Yan po ang kapatid. So meron yung hinihintay ko na tutubo na naman na bottom sword mga kaisda, medyo maliit pa. So ito yung aking nagagandahan kong chops na hindi ko na ibinta, hindi ko na ibigay dahil maganda talaga sa paningin ko, di ba? Ewan ko sa inyo, para sa akin maganda siya, mga kaisda. Lalong-lalo na yung female dyan.
parang nagiging mosaic yung female natin dyan. Ayan o, nakikita nyo, di ba? Iba na yung kulay niya. So ito yung ating half black blue, no? Maganda pala yung ating half black blue. Bininta lang po natin ng 2 digit, no? Kada tryo. So maganda siyang klase mga kaisda, no? So yung nagkakulay puti na yung ano niya, fins niya, ikakaling na natin yan, no? Dahil nag-iba na yung kulay niya, no, mga kaisda. So yan lang po. So pasensya po kayo sa ating pag voice over dahil medyo loading tayo, medyo mali-mali din. Pasensya na po kayo mga kaisda, dahil hindi ko na po ini-edito, dire-diretso na po ito mga kaisda. So ito po yung ating red tail snake skin bottom third na inbred ko. Galing doon yun sa unang sinabi ko na lagayan ng tubig, no? Ito po yung mga kapatid niya. Kasi ito po yung nakita kong mga male na meron na talagang bottom third. Kaya nilipat ko na sila mga kaisda, no? So meron na din tong fry. Meron na tong naunang fry. So ito yung ating mga Metal Waikiki na Juby mga kaisda, no? So segregate natin yan. Pag meron na tayong bagong lagayan, segregate natin yung lahat ng male dyan mga kaisda, no? Pero sa ngayon, hindi pa. Dahil hindi pa tayo nakabili ng trapal. Meron tayong crates pero wala pang trapal mga kaisda. Siguro sa next video makikita nyo pa rin yan na andyan, hindi ko pa nailipat mga kaisda, no? So ito yung metal blacklist natin, kapatid yan sa kabilang trapan. So dalawang trapan ng ating blacklist mga kaisda. So marami na ding juby dyan mga kaisda. Siguro the next day, next week, pag next video natin, siguro malaki na yan mga kaisda, no? At maganda klase din ang ating metal blacklist. So ito din ang ating metal red lace mga kaisda. May juby na din mga kaisda, no? Meron na din. So aabangan natin yan mga kaisda, dahil lalong dumadami na sila at marami na ding gustong bumili, no mga kaisda. Hinihintay na lang nila kung kailan tayo mag-release sa market, dahil marami na po ang gustong bumili ng ating mga metal mga kaisda. Sa totoo lang, pati po yung P-Dirt ko, marami nang nag-aabang nun mga kaisda. So ito yung isang inbreed ko ng red tail snake skin bottom third mga kaisda. Ito yung isang klase, no? Dahil ang female nito ay hindi kulay red yung buntot. Ito yung pangalawang outcross na ito yung mga female na kulay, hindi kulay red yung buntot niya. So tinry ko na din to at meron na din tong fry. Sana maganda din tong klase at sana magandang klase din yung iba, no? Dahil tatlong klase po ito sila mga kaisda na ininbred ko mga kaisda na red tail snake skin bottom third. Ito po yung fry, pinalagyan ko po yan ng 2 RTSSBS 2 para hindi magka-lipat-lipat yung fry nila mga kaisda, no? Para makita natin kung saan ba ang magandang fry na galing sa inbred natin, unang inbred natin mga kaisda. So yan po ang ginawa ko para hindi magkahalo-halo, no? So ito po ang ating yellow lace top sword na fry. So sa unang video, yung sa unang pakita natin sa video, meron ding fry kasi mabilis lang produce ng mga fry mga kaisda yung breeder natin. Yun po ang ating, at ito pong gapi na to ay survivor talaga mga kaisda. So meron din tong fry na marami yan mga kaisda, at abangan natin, no? Dahil padadamihin din natin yung yellow lace top sword dahil napakaganda pala ito. I-outcross natin, maganda po ang resulta mga kaisda. So ito po ang ating inaabang-abangan na EBT na napaka mahirap padamihin. Ang gusto lang nito ay laging 2 lang yung fry na makukuha natin. So napakahirap. Meron itong isang buntis, binabantayan na po namin yan
na sana makakuha kami ng marami dyan mga kaisda. No? Hoping kami. Dahil itong EBT na ito, napaka-agresibo talaga mga kaisda. Sa totoo lang, napaka-agresibo. Lalong-lalo na sa mga fry. Uubusin talaga yan pag hindi mo agad nakuha yung fry pag nag-drop yan sila mga kaisda. So dito naman mga kaisda, hindi mo masyadong makikita, pero ito po ang ating original breeder ng HBB mga kaisda. Marami ding fry dyan. Hindi pa nakuha talaga mga kaisda. Hindi pa nakuha dahil sobrang busy yung misis ko, sobrang busy po ng aking anak. So andito tayo sa malayo, hindi tayo makabilo sa paggawa ng ating gusto dahil naghihintay lang din tayo na magiging free din sila sa kanilang mga gawain mga kaisda, no? Dahil napakahirap pag sisingit tayo ng sisingit, no? So ito po ang ating EFR. Merong fry din dyan mga kaisda, no? Kunti lang fry dahil hindi din nakuha mga kaisda. Kaya sabi ko sa inyo, medyo busy pa din sila. Ito po ang aking unang inbreed ng EFR natin. Padadami natin ito mga kaisda dahil nakikita nyo naman yung mga male doon. Magandang klase mga kaisda, no? So nakikita nyo merong mga fry, di ba mga kaisda? So hoping tayo na padadamihin natin yan dahil medyo nawala na po yun sa natin yung yung EFR natin mga kaisda, no? So ito naman yung sa gilid, may fry ito ng dalawa na EBT mga kaisda, no? Sabi ko sa inyo na gusto nila dalawa lang, no? Yan, may dalawang EBT dyan at meron din isang maitim dyan na hindi ko alam kung anong pangalan dyan na gapi. Titingnan lang natin yan pag medyo ma-okay na siya mga kaisda, no? So hoping tayo na maganda ang kinalabasan at mas okay pag female yan ang dalawa mga kaisda dahil nung unang drop niyan, dalawang male ang nakuha natin. Dalawa lang din, no? So ito yung ating original na metal blacklist, original na breeder na metal blacklist. Merong fry din yan mga kaisda. Halos mga trapan ko merong fry mga kaisda, no? Pero yung chops ko doon na gapi, hinahayaan ko lang yun na dumami yung fry nila. Di ba nakikita nyo merong fry, no? Yung sa kabila, hinahayaan ko lang yun na lalaki sila doon, dadami, no? So ito naman ang ating flamingo. Walang sawang flamingo. Di ba? Kung merong bibili sa atin, merong mag-walk-in sa atin, yan lang po ang ating pang freebies. Itong flamingo mga kaisda. Sa tingin nyo, ordinaryo lang po yan, pero magandang klase po yan mga kaisda. Magandang klaseng flamingo po yan mga kaisda, no? So dalawang trapan po yan. At maraming fry din dyan. Hindi na namin kinuha. Dyan lang yan. So ito naman yung ating isang trapan ng flamingo mga kaisda. At meron ako ipapakita dyan sa inyo sa next video mga kaisda, no? Dahil kahit ako, nagtaka ako, bakit merong ganong isda? Siya lang po mag-isa. Male. Siya lang po ang mag-isa mga kaisda, no? So ito po ang aking inbred na flamingo mga kaisda. Pero merong dalawang swordtail, no, na hindi pa nakuha dahil yung dating swordtail dito nakalagay. So hindi nakuha ng aking anak at sinabihan ko po yung aking anak na ipapakuha ko yung dalawang swordtail. Swordtail mga kaisda. Ordinaryong swordtail lang po yun mga kaisda, no? Ordinaryo lang yun. Green sword yun eh. One sword, no? Single sword. So ordinaryo lang po. So yun po ay albino. At ito ay albino din. Pero alanganin ako sa pagka-albino dito dahil mayroong maitim na iba. May ibang nagiging itim, no? Titingnan lang natin yan at siguro pag may makita tayong maganda, may potential dyan, yun ang kukunin natin. At yung iba ay ikakaling natin mga kaisda. So ito po ang aking na magandang pea dirt, no mga kaisda. So yung nakita nyo kanina na kulay blue yung air niya, galing yan dito. So nagtaka nga ako, bakit nagiging kulay blue? So ito po yung mga kapatid niya mga kaisda, no? Napakagandang klase po ang ating pea dirt.
Ang breeder niyan ay nabili ko po lang yan ng 50 pesos mga kaisda. Yung breeder dyan, no? Murang-mura po ang pagkabili ko sa breeder. No, kaya padadamihin natin yan. At hindi ko ibenta po ng 50 yung tryo. Dahil malaki na tayo nagastos doon, mga kaisda, lalong-lalo na sa fish food, mga kaisda, no? At pag-aalaga mo pa. So, ibibinta natin yan ng 3 digit. So, ito naman dito, mga kaisda, isa din tong red, metal red lace, mga kaisda, no? Yung original red lace natin na nilipat natin sa concrete pan, dito yan galing. So, yung mga fry na iwan, mga kaisda. So, ito yung isang klasiko na red tail, snake skin, bottom sword. Yang dalawa dyan, yan ay mga female, bottom sword yan. Yan, magandang klase yan, mga kaisda. Kung alam nyo lang. Yan, di ba? Nagpapasikat sila, mga kaisda. Padadamihin ko yan, padadamihin ko yan. Diyan sa kabila, yan po ang ating inbred. No? So, di ba sinabi ko sa inyo na 3 klase po yung inbred ko. So ito po yung ay red tail ang female. No, buntis po yan at aabangan natin yan pag mag-drop, mga kaisda. No? Lagyan natin ng 3 para hindi magkalito-lito. Di ba, mga kaisda? Magandang klase din yan. So itong sa kabila naman, ito po yung mga kapatid nun, no, ng ating bottom sword. So siguro kung meron tayong makikitang may potential dito, kung magiging siguro iba dito is red lace na. So i-check lang muna natin, mga kaisda, no? Pag hindi maganda ay merong kalalagyan dyan, yan, mga kaisda. Merong kalalagyan yan. Dyan sa baba ang kalalagyan niya. Di ba, mga kaisda? Dyan po. Yan po ang original na mga gapis na chops. Meron ding ano dyan, magandang klase na mga gapis dyan, mga kaisda. Yung magandang choppy at maganda ding breeder, mga kaisda. Sa totoo lang, marami dyan, mga kaisda. May platis, may swordtail, magandang klase din, mga kaisda, no? So, ito yung ating black lace, mga kaisda, no? So, meron kayo nakikitang fry dahil nag-drop na din sila, mga kaisda. So, siguro kukunin natin yung mga fry na yan, mga kaisda, no? Ililipat natin sa trapan. Napaganda yan, mga kaisda, marami. At meron ding ibang male dito na ipapakuha ko dahil medyo iba yung buntot nila, mga kaisda, no? Makikita nyo yan. Iba yung klase, iba ang klase ng kanilang buntot. Walang kulay, walang lace, mga kaisda, no? So, sige lang. Hanapan natin yan ng paraan, mga kaisda, no? Dahil sa ngayon ay hindi pa talaga nila masegregate ng sakto, lalong-lalo na sa anak ko kasi siya yung naka-monitor yung panganay kong anak. So ito naman ang ating magandang metal red lace, mga kaisda, no? Meron ding isang female dyan na magandang buntot. May kita nyo yan, nasa gilid yan, mga kaisda. Ayan, no? Nasa gilid po. Yan, yung finofocus ng anak ko sa camera. Yan po, female yan, magandang klase. Maganda po yung buntot niya, mga kaisda, no? So, yan po, mga kaisda. Ako'y magpapasalamat sa inyo, mga kaisda, sa walang sawang pagsuporta sa aking maliit na YouTube channel, mga kaisda, no? At kung gusto nyo po may shoutout sa next video, please comment down below, mga kaisda. At i-comment nyo kung ano yung mga thoughts ninyo, mga kaisda, para maiba natin at ibahin natin yung nagawa natin, no, mga kaisda. At kung gusto nyo po mai-feature yung barracks ninyo, punta po kayo sa description sa pinakahuli. Andun po yung aking FB account, mga kaisda, no? So, mga kaisda, pasensya na kayo sa aking pag voice over na pagkabulol-bulol, no? Pasensya na po. At ako'y nagpapasalamat at magsasabi na happy farming. Bye-bye!